what's up guys? Ako nga pala si Yuan Chua at welcome ulit sa aking new tutorial. And kasi since itong mga nakaraang mga post ko is puro laban siya sa game. So ngayon, gusto ko naman ulit na mag-share sa inyo ng tutorial. And ang tutorial natin ngayon is about sa safety shots for amateur. And pwede din syempre sa mga semi-advanced player. So thank God sa haba ng panahon, ilang oras ang ginugulo at araw para lang ma-convince ko yung wife ko na samahan ako sa vlog na to dahil since amateur tutorial yung purpose natin ngayon para sa mga amateur. So, syempre, sa mga hindi nakakalam, yung wife ko, naglalaro din siya ng billiards and sumasali siya sa mga amateur tournaments. So, makakatulong siya ngayon sa atin para matulungan niya tayo kung ano ba yung idea ng amateur ko, ano yung naisip nila para mabigyan din natin sila ng idea ng ibang perspective. So, yun, welcome sa aking napakagandang asawa na isang taon kong kinonvince para lang bumayag na sumama sa vlog ko. So, halika na rito, magpakita ka. Sobrang camera shy kasi nito, yung wife ko. So, hello. So, ngayon, siya yung katulong natin para sa ating safety tutorial ngayong araw na to. So, excited na ako dahil first time namin na makikita siya sa camera. So, tara guys, samahan nyo kami. At sana may mapulot kayo sa vlog na to. And tara, let's go! So ito nga guys, ito yung scenario number 1 natin sa safety shots natin. So ito, yung madalas naman na nangyayari talaga to sa mga laban. So alam ba, nagkaroon kayo ng ganitong idea. So kagaya mo, anong gagawin mong tira dyan? Kung halimbawa ganyan. Paano mo siya isi-safety ngayon? I-stop ball ko na lang. Dito lang. Tapos gaganon lang din yung 7. Sige nga, tirahin mo. 6 pala. Sige, tirahin mo. Narinig ba? So, yun nga guys, nakita nyo naman, okay din naman siya dahil syempre, blessing din naman. Pero syempre, sa mga pro, hindi kami basta-basta rin nagpe-blessing ng ganyan. Kasi unang-una, bukod sa mas madaling bandahin, pwede mo siyang i-jump, hindi man pumasok, pero siguradong tatamaan. So, kasi ang purpose talaga ng blessing is, kung hanggat kaya natin ilak yung bola, talagang ilalak natin sa pinakamahirap na posisyon. So, yung ginawa niya, pwede rin naman, hindi naman, dahil blessing din naman. So, ngayon, bibigyan ko naman siya ng other perspective naman kung ano yung magandang way din para i-blessing siya kung paano mag-isip yung pro ng blessing kapag na position ng ganun. So tayo, bibigyan ko kayo ng papakita ko sa wife ko and sa inyo na din kung ano yung naisip ko na mas magandang blessing dito sa tira na sa scenario na to. So, ngayon, ang tira lang dito, parang feeling mo kasi mahirap siya, pero hindi kasi applicable to sa lahat ng amateur dahil nga sobrang dali lang ng tira nito. Ibabawin lang natin yung tira, walang spin, and follow shot lang siya. So, try natin na idikit yung cue ball dito sa may 9 and yung 6 dito lang. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari ngayon para makita nyo. And papatira ko rin sa wife ko para makita nyo yung ratings na madali lang din siya para sa amateur. At least nagka-idea kayo kung nangyari sa inyo itong scenario na to. So, eto na. So yun, nakita nyo naman, hindi man natin na-land ng perfect na mapadikit sa 9, pero syempre, mas mahirap pa rin yan kaysa dun sa kanina kasi syempre, mas mahirap i-jump and then mas mahirap siyang bandahin. So, pero ang pinaka-normal purpose talaga natin, dikit natin sa 9, pero hindi naman natin laging magagawa. Pero at least yan yung other way. So, ngayon, papatira ko naman sa wife ko. Baka siya pa yung maka-perfect na madikit niya sa 9. So, kung sino pa yung nagtuturo, yung pa yung palpak. Yan. So, try mo lang siya ng diretso and ibabaw lang, walang pekto. So, try mo lang na i-follow shot sa napapadikit mo sa 9. Okay lang ba yun? Hindi. So, yun nga. Nakita nyo naman guys, sobrang
dali lang siya para sa inyo, 'di ba? For amateur siguro, sobrang dali. So yun, mas feeling ko mas okay itong placing na to, which is ito yung gagawin ng mga pros talaga instead of dun sa stop shot. So hello guys, so ito na tayo, nandito tayo ngayon sa second scenario. So ito, talagang nangyari to sa wife ko nung saan naglaro? Sa Basta qualifying. qualifying, kalaban niya nun si Cheska para sa game ball yun eh. I think sa game ball, di ba? Sa ano, dati pa yun, mga college pa ako nun. Okay, so yun. So tinanong niya sa akin kung ano yung tira na to dahil nangyari nga sa kanya. So binigyan ko siya ng idea. So ngayon, ano ba, ito yung scenario, di ba? Kasi sa akin, pinilit ko yan ipasok. Pinilit ko siya ipocket. So which is hindi siya sobrang advisable na ipacket siya mahirap. dahil bukod sa mahirap and then yung 7 is nandito yung next ball niya. So sobrang hirap dahil nga semi-dikit yung pato and ngayon kung baliktarin naman natin, halimbawa naman na yung 7 is napunta sa may 8 or sa may 9, pwede mo na siyang ipacket diretso kasi kung mahulog mo, naka-automatic preparation ka na sa 7. Pero sa scenario na to, mahirap nga siya. Kahit sa pro, hindi to titry. So, tinanong niya ako anong safety ang gagawin. So, pinakita ko sa kanya. So, ngayon, pakita mo na sa kanila kung paano safety yung ano. So, ngayon, so yun guys, nakita niyo naman. Sobrang ganda na ng resulta. So, kailangan ko pa bang tumira para ipakita sa kanila? Kasi ang ganda na ng resulta. So, yun yung tinuro ko sa kanya pinaka best way ng safety. Kasi since nga, mahirap talaga yung angle niya. So, yun. Hindi nga, titirahin ko, titignan ko kung kaya ko kasi baka mamaya talaga mas magaling pa yung ano eh. Kung sino pa yung nagtuturo, yun pa talaga yung palpak eh. So, ilagay mo, papakita ko rin sa kanila. Kaya ko rin naman yun eh. Baka akala mo ikaw lang. Hawakan mo to. Hawakan mo to. Teka! Pakita ko sa inyo guys na ako talaga ang original nun. Kaya ko rin yan. Hindi, ako talaga Kasi mas baka magaling. pagtira ko dito, ako pa yung pumalpak na naman. Kita nyo? Mapanggap ka lang eh. Isa pa? Napatawa ko lang kayo. Gusto ko tumatawa kayo. Tsaka hindi nyo pwede kontra yung news nyo. Kailangan kayong bid. Siya ang bida. Pagka lagot tayo mamayang gabi yan. So yun, nakita nyo naman. Mas maganda yung tira ko sa'yo. Talagang sa akin, blessing talaga. Papakita ko naman sa inyo na hindi lang siya applicable sa maraming bola. Kasi nung nangyari yung scenario na yun sa wife ko, may mga bola talaga nung time na yun. So, ngayon, pwede ko rin siya ipakita sa inyo. Halimbawa na, kasi minsan, alam nyo, pag napipressure tayo, kahit sa pro or sa amateur, depende naman yan sa pakiramdam mo eh. Siyempre, pag ininahan mo siya doon, sobrang makeable naman siya, pero siyempre, mahirap. Hindi siya madali. Lalo kapag crucial game, kapag medyo nakakaramdam ka na ng kaba, siyempre, hindi siya madali kahit sa mga pro. So, regardless kung ano yung ang magdidepende na lang yan kung ano yung feeling mo during that time na nandyan ka sa moment na yan. So, kung medyo hindi ka komportable at feeling mo na isasablay mo, which is sa pro, ganun din naman, nangyayari din yan. So, huwag mo siya pilitin trying. So, hindi lang siya applicable sa maraming bola. So, pwede mo rin siya, ibalik natin yung safety, yung pressure sa kalaban. So, same way din, na pilitin natin na madikit natin yung cue ball somewhere doon and babalik natin yung 9 dito para mahirap siya. At least, ibalik mo yung pressure sa kanya, diba? Pero kung komportable ka and feel mo, din pwede mo naman siyang trying para pahulugin doon. So, pero ito lang alternative na safety. Papakita ko lang sa inyo na pwede rin siya kahit na walang bola na kokoberan. Nice one. So yun, so nakita nyo naman, di ba? Lalo kung crucial game, ibinalik natin yung pressure sa kalaban. So, bahala if ma-make niya, kapag binank niya and na-make niya, syempre, deserve niya na yun. Pero syempre, mahirap na yan. Kahit sa magaling na player, hindi na siya sobrang laki ng chance na mahulog and lalo sa pressure game. So yun, hindi lang siya makeable na para lang sa maraming bola. So ito, pwede nyo rin gawin yun.
Kahit na last ball na siya. So, third scenario na tayo. Tara. So, guys, so nandito tayo ngayon sa sa third scenario natin, which is ganito yung situation natin ngayon. Although madalas naman nangyayari to. So, anong gagawin mo naman diyan ngayon? Kasi mahirap kapag pwedeng ma-scratch. Pag Diba? Sabihin natin na wala yung 7 dyan, tapos papahulugin ko yung doon. Pwede siya ma-scratch. kahit wala yung 7 diyan, so hindi mo pa rin mapapasok yung 6 doon kasi syempre may scratch nga siya. So, mamaya pakita rin natin sa kanila nang wala yung 7 doon. So, kung ano yung mga pwedeng mangyari. Safety ba? Syempre, safety ang video natin. Mamaya magulat sila kasi kayang gawin ng wife ko. Pag tira niya, tatalon yung size din. Shoot na kagad. Ayaw lang niya pakita kasi syempre, magic yun. Hindi basta-basta kung sino nakakagawa nun. Baka mahuli niyo yung magic niya. Ko na lang, either kung hindi isa-safety ko, kombinasyon ko na lang yan. Kung safety naman, baka follow through na lang. Follow through Na na. mahina. Tatago ba yan? So, hindi siya tatago kasi pag pinalo through mo siya, tatama lang siya sa 8. Wala. Try ko. Mag-o-open Kasi din wala siya. akong ibang option. So, yun. So, sa kombinasyon naman, although syempre makeable naman siya, pero yan mas less ang percentage na mapapasok mo yung Lalo na kombinasyon, iba yung lalo yung angle niya. And syempre, kahit sa pro hindi yan kinukombinasyon. I mean, para sa akin, as a pro, hindi ko yan basta-basta ikukumbina unless siguro pag sobrang lamang na ako or Mas malaki marger na, margin 'di ba? of error. Pero ang percentage ng pagsablay talaga ay sobrang laki. So, ngayon, ituturo ko ngayon yung pinaka normally na ginagawa ng pro kapag kung paano nila i-safety yan. Safety yan. Try ko lang muna. Yung So sa plano niya, talagang hindi talaga siya mape-placing kasi tatama nga sa 8. mahirap na siya. Mahirap din naman, pero syempre kita pa rin. Hindi naman yun yung purpose natin. Ito, bibigyan ko kayo ng idea. Ikaw na rin tsaka syempre para na rin sa mga viewers natin kung ano yung, kasi itong angle na to is automatic. Safety na to eh. Hindi lang naman dahil pro ako, kaya nyo rin. Kaya mo and kaya nyo rin. So, kasi sobrang dali lang niya. So, ituturo ko sa inyo ngayon yung technique. So, 'di ba, pag nangyari sa inyo yung ganitong yung angle, ganitong situation, 'di ba? At least which is lagi na 'tong nangyayari, madalas niyo alam niyo na ngayon. So, ngayon, ang tira diyan, wag kang gagamit ng spin, ibabaw lang siya. Kalawitin mo lang siya, ibabaw lang dito. So, ito. Yan. I-hit mo lang yung 6 dito para pumunta doon yung cue ball, papunta doon. Basta yung 6, since may 7 nga dyan, magiging stopper siya. So, may iwan lang yung 6 ball dyan nakadikit. And yung cue ball, pupunta yan dito, somewhere there. So, basta dito, ibabaw lang. Walang pectus. Hindi siya sobrang lakas. Kung ano yung tira mo kanina, ganun lang. Hindi mo kailangan siya lakasan ng todo. So, yun, makapal. Yun nangyari, di ba? So, makapal siya. Ninipisan dapat. So, medyo bawasan mo lang. Nipis mo lang siya ng konti, siguro. Yan. Yan, dito lang. Basta ito. Yan, ibabaw lang. Hindi. So yun guys, yun yung purpose natin which is So nakita nyo guys, sa second try ni Mrs. nakuha niya na. Dapat sa first try makukuha niya na dahil medyo makapal lang. Pero syempre hindi naman perfect yan eh. Kahit naman sa pro minsan na mamali ka talaga ng aim. Pero yun, nakita nyo naman yung resulta is ganun talaga. 'Di ba? So at least cover, mas mahirap. 'Di ba? Abang ka na lang na mabudget yung kalaban. So ngayon, papakita ko naman sa inyo na hindi lang siya applicable sa kung may dalawang bola rito. What if naman kung about ganyan na lang yung situation nyo, dalawang bola na lang. Siyempre hindi mo naman mapapasok doon kasi may scratch, di ba? So same thing din. Kasi since may 9 ka dito, so try natin na ibalik ulit yung cue ball kahit saan dyan. And dito lang, pag
tama nung 6 dito, tatalbog lang siya somewhere dito. So, may 9 tayo para ma-placing. So, same shot lang mahina lang din. Diba? So, yun, nakita nyo naman, maganda naman yung naging resulta. Diba? Siyempre, parang kumita lang ng konti, pero siyempre, wala pa rin siyang pasok. Diba? At least, nagkaroon ka rin ng chance pa na manalo dahil mahirap. So, ako naman titira. Pakita ko sa kanila, kaya ko rin. Pili ko madali ito para sa amateur. Kasi bagsak-bagsak lang. Bagsak lang naman, so, hindi naman siya ganun kahirap na tira. Diba? Siyempre, Pero, pagka naiisip mo kasi na matatakot kasi babanda eh. Ka, dahil, alam mo, babanda dahil nga feeling mo mahirap, ganun. Ito, pinapakita namin sa inyo na hindi rin mahirap dahil kaya naman ng wife ko, which is same din sa inyo, sa mga beginners, sa mga amateurs dyan, di ba? Na possible and makeable naman yung tira. Hindi lang pang pro. So yun, ako naman titira ngayon. Malamang, siyempre, ako na naman yung sasablay nito. Kasi, Magkukunwari ka lang eh. hindi, so yun naman pakita na natin sa kanya. Seryosohin ko na. Kita nyo na nangyari. Nagkukunwari lang yan. Ulitin mo nga! Nagkukunwari ka lang eh. Siyempre, technique yun. Hindi nagalit ka naman pag ano. Siyempre, ikaw bida. Hindi na guys. Papakita na natin sa inyo. So, ito na yung totoong tira na. So, yun. Halos same result din naman. Diba? So, yun yung sinasabi ko. So, hindi lang siya pang pro, kundi pang amateur din. Para sa ating lahat yun. So, yun. So, guys, pangilan na tayo? Mga 4 na. So, tara, papunta na tayo. Samahan nyo kami sa, pang-apat na senaryo ng safety shots. So yun nga, nandito na tayo ngayon sa ating fourth scenario ng safety shots tutorial. So ito yung situation natin ngayon. Which is lagi naman madalas naman mangyari to. So, ikaw man, anong gagawin mong tira pag ganyan? Check ko muna. Babandahan ko na lang yan. Kasi cover nga siya eh. So, Hindi ko alam hindi ko na sure kung masasafety ko pa ba siya o hindi. So yun nga, so kung halimbawa nga, nabigyan tayo ng ganyan tira, naglasingan tayo ng kalaban, and naging ganyan nga. So, kailangan natin na mag-resafe na tinatawag. So, which is cover nga, babanda natin siya. Pero pag binanda mo siya, pagbalik natin sa kalaban, cover din. Diba? So, pinlasingan niya tayo. So, anong gagawin mong tira? Anong bandang gagawin mo? Rekta na lang siya. Rekta, kung kaya which means saan erekta. mo siya titry? Doon. Sa top rail? One One rail. Tapos malay mo, magtago pa dito. Pwede naman din, diba? Pwede din naman yun, pero Try ko muna. pero yun, hindi yan, kumbaga, pwede natin sabihin na hula-hula, hindi siya ganun kalaking Yung chances. Pero sige, pwede rin naman. Papakita natin sa kanila kung ano Kasi yun. wala na ako ibang alam na gagawin. Sige. Wala na mahirap. So yun nga, gaya nga ng sinabi ko, hindi talaga ganun kalaki yung chances niya. So ngayon, gusto ko ipakita sa inyo guys, and sa iyo rin man, na kung paano siya i-safety ng sobrang laki ng percentage na talagang mostly may re-safe natin yun. So, balik ko lang yung mga bola. So, yun na ngayon. Papakita ko na sa inyo guys kung ano yung paano re-safe ang gagawin natin na applicable din na lagi naman para sa inyo and para din sa mga semi-pro. Para sa atin lahat. Para sa akin, ulad ng bayan. So, ngayon, ang gagawin natin is una banda rin. One rail lang siya. Dito natin titirahin. Walang spin to. Diretsong ibabaw lang. Walang pectus.
ang magiging tira natin dito is una banda siya. Tama, ma? Pag nauna banda ko yan, Una banda saan? dito ko titirahin, ibabaw. Pag tira ko dyan, walang pektos yan. Kaya pa ba dyan? Oo, kaya, syempre. Ambo, ganyan yung Ay, angle. oo. So, ibabaw, ganyan. Pag tinira mo siya dyan, tatama, syempre, since nakadikit siya, tatama mo na yung 4 dito sa una banda. Sa banda na to, pupunta ngayon dito yung 4. So, pupunta rito. Pag pupunta yung friend dito, or dito. Basta somewhere dito. Yung 4. Tama. Tapos, yung cue ball ko, magti-3 rails. Bali, parang 4 rails. Or baka, Saan mapupunta yung cue ball? baka mag-5 pa. So, 3 or 4 or 5 rails ang mangyayari. So, hindi. Basically, 4 rails, pinaka-minimum. So, pag tira ko dyan, una, 1 rail. Tama dito yung cue ball, 2 rail. Pang 3rd rail niya. Pang 4th rail. And ibabalik ko dito. Baka pag tumama dito, di pang 6th rail natin. So, basta, ang goal natin is ibalik dito somewhere dito. Kasi pag nalagay natin yung cue ball dito, and nalagay natin yung 4 dito, so yun, andito yung 6-8 natin, ma-re-safe natin siya. Which is, sobrang basic lang naman ang tira niyan. Ipapakita ko sa inyo. Ay, hindi na ba kaya imase yan? Hindi na, since nga nakadikit siya, so hindi na talaga Mahirap. papasok sa maseyan. Okay. Kaya mo siyang imase, pero sasablay siya, maiwan, pupunta lang, bibenta yan. Sigurado. So ito, papakita ko sa inyo kung paano yung i-resafe natin siya na mas malaki yung chances. So yun nga guys, nakita nyo naman hindi natin siya sobrang perfect. Pero yun, yung pinaka-purpose natin is Okay. Isa ba? yun nga guys, so nakita nyo naman hindi natin siya sobrang na perfect. Kasi hindi naman siya nag-cover. Pero at least hindi pa rin siya ganun kadaling tira. Pero yun, nakita nyo naman kung ano yung gusto natin mangyari. Medyo kinapos lang. Sana napapalagay natin yung cue ball dito. Cover sana. Pero yun, siyempre hindi naman lahat ng tira mapaperfect natin. Pero yun nga, ayun yung pinaka-easiest way. Tirahin mo pakita mo sa kanila. Kasi malamang ikaw na naman ang makaka-perfect yan. Di ba? So, yun. Itatry ni Mrs. kung malay mo mas ma-execute niya na mas maganda kaysa sa nangyari sa atin. So, yun. Ano lang. Try mo lang siya. Una banda lang. Walang pectus. Tapos 3 rails lang. Ay, ibabaw lang. Walang spin. Walang spin na? Wala. Tapos yung lakas niya, katamtaman lang. Taman-tama lang. Yes. Second try. Lakasan mo na ng konti pa doon. Mahina. So yun nga, same thing din, medyo napahina din. Pero at least ganun. Ganda. Sakto pa rin. Pero yun nga guys, so nakita nyo naman, yun talaga yung pinaka-at least hindi talaga. Kasi mas maganda yun kaysa dun sa una mo naisip na, tama. syempre yun, hula-hula. Ito, meron tayong science na, scientist na, na ginagawa. Nakita nyo madali naman. siya. Tsaka sobrang dali dahil kaya din naman ni Mrs. So, ano na lang yun. Kalkulasyon na lang na ma-perfect Pulso na natin. lang. Pulso na lang. Pero at least yun yung tira, nakita nyo naman. So, tara, punta na tayo sa ating pang-5 senaryo. Dahil ako'y pagod na. Tara guys. So, yun nga guys. Sasabihin mo? So, ito nga guys, nandito na tayo sa ating panlimang senaryo ng safety tutorial natin. So, anong gagawin mo naman tira dyan ngayon? Mag-isip ka. Siyempre, wait lang. Kung wala ka na maisip, ako na lang isipin. Tsura mo. Hinaan ko na lang yun. Paano hinaan? As in, babagsakan mo lang doon. Babagsakan ka lang. Pwede Kasi rin hindi naman, naman siya Hindi siya, ang tawag dyan? walang lusot.
Hindi siya nakadikit sa banda. So, mag-good shot ko pa din siya. Oo. Diba? Pwede din naman Pag-hinaan kasi ko. pag sigurado naman siya mag-good shot mo and then pag Kasi binagsakan mo malapit naman, lang eh. pag binagsakan mo naman doon, siguradong wala rin naman magiging tira yung kalaban mo kasi wala rin naman gusto yung 9 doon, ay yung 5 doon. Ganun na lang gagawin. Pero kita yung 5 at pero kita siya. Kung may Pero open shot siya. possibility din na hindi siya makita. Diba pag hininaan ko? Kung parang kung ganun gawin dito. Eh di nagalaw mo na yung 9 and 6. 'Di ba? So hindi ikaw. Yun ang, wala Hindi. akong ibang maisip eh. Yan, similar din yan doon sa tinira natin na 4 kanina doon, yung kalawit siya. Dahil, ganun din naman. So, ngayon, gagamit ka lang ng 2 rail. 2 rail lang, tas mahina lang din, para bumanda yung... So, kailangan lang natin is, ito 2 rail mo lang siya. Instead na 1 rail mo siya, huwag mo siyang i-1 rail. Ang mangyayari is, ito 2 rail natin, isa dito. Hindi naman kita eh, kasi ano yan. So, ang gagawin natin is 2 rail natin siya. So, instead of 1 rail na rekta, kasi pag na 1 rail mo, na-rekta mo, syempre dito lang yan pupunta. And yung cue ball mo, dito lang yan. So, kita pa rin. So, pwede ka mabalikan ng kalaban mo, magkakaroon siya ng easy save para ka malak niya. So, ngayon gagawin natin, pag nabigyan ka ng ganyan, ibalik natin sa kanya yung safety. So, i-2 rail mo siya, similar lang dun sa 4 rail na ginagawa natin kanina. Walang pectus din, ibabaw lang. Para pag kailangan tumama dito yung cue ball, para tumama yung 5 dito, gumanon lang din siya, yung cue ball mo, pupunta pa ganun. Pupunta somewhere doon yung cue ball. So, 2 rail lang siya. Same lang kasi sobrang dali lang niya dahil malapit naman siya. Erekta. Pwede din, sambay. Hindi. Tama ba yung pwesto? Oo, tama. Ano yun, malakas? Masyadong malakas. Hinalang. Oo, tsaka dito lang. Dito. Mahina lang kahit hanggang dito lang. So yun nga guys, nakita nyo naman, nakadalawa, tatlong try si Mrs. Dahil nung una medyo humihina lang yung tira niya. Pero yun, ngayon na perfect niya na. So, hindi naman siya ganun kahirap na tira. And nabalik natin yung safety dun sa kalaban. So, siya naman ang problema ngayon dyan. So, tama yung ginawa ko. So, yun yung pinaka-best way niya. Instead of 1 rail kasi, at least, eto, hindi kita. Diba? Hindi niya basta-basta. Kung gagamit din siya ng banda, so, kailangan magaling din siya para ma-resafe niya yan. Diba? So, sobrang dali lang. Hindi naman siya mahirap diba? Kasi wala namang spin, 2 rail lang. So, yun. Hindi ko na kailangan ipakita sa inyo dahil, ayun na, maganda naman na yung resulta. Pag ako kasi tumira, hindi ko kasi pwedeng perfectin kasi pag pinerfect ko, alam mo na mangyayari. Dahil na hindi akong bida. Hindi akong bida sa araw na to. So, wag na akong pilitin na tumira dahil ganyan din naman ang mangyayari. So, yun. So, yun nga guys. Sobrang maraming salamat. Gusto kong magpasalamat lahat sa inyo. Kami, me personally, and me and my wife. And syempre, ang aking magandang anak. Halika muna rito, magpakita ka muna sa kanila, mag-hi ka. Kasi nakaano na tayo, 5,000 subscriber na tayo, bibi ko. So, labas mo yung mask mo. Yan. Pakita ka sa kanila. Tapos, pakita mo sa kanila paano tumira si Papa. Yung hagod lang, yung ganun lang, yung eyes lang. Wala, Pakita mo sa kanila. Mga mayayain yung mga... Sige, pakita mo sa kanila, bilis. So, ganun daw tumira. So, yun, my family, we really want to thank you guys na nakaabot na tayo ng 5 million subscriber. 5 million ba? 5 million. Hindi. Wish ko lang yun sana. Pero hindi, sobrang thankful ako dahil nakaabot tayo ng 5,000 subscriber na. And malapit na po tayong mag-raffle. Very soon na po yun. Inaayos lang namin yung mga ipaparaffle. And yun, maraming salamat ulit from the bottom of my heart.
siyempre sa anak ko, sa amin lahat. Thank you sa pagsuporta and sana nag-enjoy kayo sa vlog na to and sana may mga natutunan kayo. And stay tuned tayo sa mga next pa namin na tutorial. May mga i-invite ako na mga pro players din, na mga kaibigan ko and i-guest din natin si The Cobra, Jeffrey Ignacio. So medyo busy lang siya ngayon pero pag nakuha natin yung schedule niya, masasama niya tayo para sa ating mga tutorials dahil sobrang talino ng tao na yun, lalo na pagdating sa lamesa, sa mga techniques na tira. So, hingi rin ako ng payo doon. JJ, syempre. And syempre si William Millares, si JJ Escoda, sa mga bagong fans ngayon ng billiard, syempre mas hindi nila sobrang kilala si JJ. Pero sa mga matagal na sa bilyaran, si JJ isa sa mga pinaka-veteranong player natin dito and so, magaling din talaga. Hindi lang siya sobrang na-expose sa tournaments dahil may mga other things siya na ginagawa. Pero yun, gusto ko makilala nyo rin yun very soon dahil nakikita nyo naman sa mga vlogs ko na nakakalaban ko siya and yung mga ibang players din. So, yun nga guys, maraming salamat ulit at stay safe lang po tayo. Huwag natin kakalimutan na mag-mask tulad niya. Di ba? So, yun nga po, maraming salamat ulit. 2 ups, 1 down.